To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Next stanza. Past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. Yes, Lord. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Awesome in this place, mighty God. Thank you, Lord Jesus. Awitin natin yung in moments like this bago tayo manalangin. Praise God. Tayo tumayo po. Amen. In moments like this. Thank you, Lord. Yes, Lord. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. Moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Sambahin natin siya. Hallelujah. Singing, I love you, Lord. We love you, Lord Jesus. Singing, I love you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Minsan pa, in the moments like this, thank you, Lord. In the moments like this, yes, Jesus, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Sing, I love you, Lord. Hallelujah. Sing, I love
natin siya. Hallelujah. Singing I love you, Lord. We love you, Lord. Singing I love you, Lord. Yes, Lord. Tayo mo ko. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Panginoon, well, Lord, magandang gabi po sa iyo, aming Ama. Hallelujah. Panginoon, tunay ang aming awitin, Lord. Ikaw ang aming pinakamamahal na Diyos, Lord Jesus. Hallelujah. Dahil una mo kaming minahal, Panginoon. Lord God, humihingi kami, Lord, ng kapatawaran sa iyong harapan, Lord, sa oras na to, Ama. Ano man, Lord, na kakulangan namin, Lord, mga pagkakamali, Lord, na naging decision sa nakaraan, Lord God, mga bagay, Lord, na hindi naging maganda, Lord, na lumabas sa aming bibig, Panginoon. O Lord, mga motibo, Lord, na hindi tama, Lord, sa aming puso, Panginoon, hinihingi, Lord, namin ang kapatawaran sa iyo, Lord God. Ama, ano man, Lord, bagay na nagawa naming mali sa aming mga kapatid, Panginoon, na hindi namin alintana, Panginoon, nawa, Lord, patawarin mo kami, Lord, sa oras na to, O God. Lord, ayaw namin, Lord, na mahadlangan, Panginoon, ang gawain ito, Lord, ng aming mga kasalanan, Lord God, ng aming pagkakamali, Panginoon. Kaya, Lord, linisin mo kami, Lord, ng iyong banal na dugo, O God. Lord Jesus, salamat sa iyong biyaya, Lord. Salamat sa iyong kagandahang loob sa amin, Ama. Salamat, Lord, sa inspirasyon, Panginoon. Salamat, Lord, sa kalakasan taglay namin, Panginoon. Lord Jesus, narito ang lahat-lahat sa amin, O God, para kagamitin, Lord, sa iyong kapurihan, para sambahin ka, Lord, pasalamatan ka, Lord. At Lord, patuloy na manabik sa iyong mga salita, Lord Jesus. Lord, sa pangapanahon na tulad nito, Panginoon, wala kaming tanging, Lord, na pwedeng pagkuwanan ng lakas, Lord God, kundi ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Panginoon, samahan mo kami sa gawain ito, Lord God. Ang bawat bahagi, Lord, ng gawain ito, Panginoon. Music, Lord God. Lord Jesus, ang maghahandog ng awit, Lord Jesus, ang makikinig, Panginoon. Higit, Lord, ang maghahayag ng iyong salita, Panginoon. Gamitin mo siya, Lord, mightily, Lord Jesus. Lord, we have expectation tonight, Father. At Lord, nananampalataya kami, Panginoon, na ito'y tutugunin mo, Ama. Salamat po muli, yung ingatan, Lord, ang aming mga kapatid, Lord, na paririto, Lord, sa tahanang ito, Ama. At Lord, pagpalain mo po ang bawat kapatid, Lord, na papasok sa sanctuary, Panginoon. Lord Jesus, ikaw ang pangunahin, Lord, sa kalagitnaan namin, Ama. Kaya ikaw lamang, Lord, ang mapapurihan, mapasalamatan, madakilang iyong pangalan. Lord Jesus Christ, we pray. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Palakpakan natin, Panginoon. Amen. Amen. Awitin natin yung I'm happy in the Lord anyway. Habang tayo nagkakamayan muli. Praise God. I'm happy in the Lord anyway, and it really doesn't matter what comes my way today. I'm gonna wear a smile, hold my head up high and say, I'm happy in the Lord anyway. Minsan pa, I'm happy in the Lord anyway. And it really doesn't matter what comes my way today. I'm gonna wear a smile, hold my head up high and say, I'm happy in the Lord anyway. I'm still raging in my life right now, but the Satan oppression I refuse to bow. I'm gonna say to him, get thee behind me today. I'm happy in the Lord anyway. Oh, sing again, I'm happy in the Lord anyway. And it really doesn't matter what comes my way today. I'm gonna wear a smile, hold my head up high and say, I'm happy in the Lord anyway. Now you know, Satan, he tried to keep you down. He just loved to make you smile and turn it upside down. But through Christ we have a power to send him in this way. You can be happy in the Lord anyway. I'm happy in the Lord anyway. And it really doesn't
doesn't matter what comes my way today. I'm gonna wear a smile, hold my head up high and say, I'm happy in the Lord. And He's still working, oh, He's still working on me to make me what I ought to be. Took it just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth, Jupiter, Mars. How loving is patient He must be. He's still working on me. There really ought to be a sign upon my heart. Don't judge me yet, there's an unfinished part. Well, I'll be perfect just according to His plan, fashioned by the Master's loving hand. Oh, He's still working on me to make me what I ought to be. It took Him just a week to make the moon and the star, the sun and the earth, Jupiter, Mars. How loving is patient He must be. He's still working on me. The mirror of His word, reflection that I see, make me wonder why I never gave up on me. Love me I am, and help me when I pray. Remember He's the potter, I am the clay. Yes, Lord, oh, He's still working on me to make me what I ought to be. It took me just a week to make the moon and the star, the sun and the earth, Jupiter, Mars. How loving is patient He must be. He's still working on me. He's still working on me. He's still working on me. Amen. Hallelujah. He's still working on me. Hindi pa rin siya. Hallelujah. Siya pa rin ang gumagawa sa atin upang tayo maging dalisay, maging banal, maging matuwid sa Kanyang harapan. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. The Bible says in Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd. I just not want. He maketh me lie down in green pasture. He leadeth me beside the still water. Hallelujah. Sino bang nauuhaw? Hallelujah. Sa salita ng Panginoon. Pakinggan natin ang tinig ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Glory, glory. You make me lie down in green pasture. You make me wanting for nothing. You fill my hunger with honey from your sweet, sweet word. You let me worship before you, so I will love and adore you. You are my shepherd, you are my Jesus, you are my Lord. Oh, say it again. You make me lie down. You make me lie down in green pasture. You make me wanting for nothing. You fill my hunger with honey from your sweet, sweet word. You let me worship before you, so I will love and adore you. You are my shepherd, you are my Jesus, you are my Lord. Come to the river of life. Come to the river of life. You will find healing here. Yes, Lord Jesus. Come to the river of life.
come and drink freely here. Come if your heart is searching. Oh, come if your soul is thirsty. Draw near and drink of the mercy of Jesus Christ. At the river of life, there's a river. It's a river rustic, make glad the city of God, the city of God. So come if you're wounded or sad, there is a river, there is a river. Oh, come, everybody come. Come to the river of life, you will find healing here. Yes, Lord Jesus, by your stripe I am healed. Come to the river of life, come and drink freely here. Come if your heart is searching. Oh, come if your soul is thirsty. Draw near and drink of the mercy of Jesus Christ. Oh yes, at the river of life, it's flows. It flows from the land of eternal life, where there's no more sorrow and no more night. Into the hearts that are lifted to Him, filling His children again and again. And again, oh, come to the river of life. Come to the river of life. You will find healing there. Yes, Lord Jesus, hallelujah. Oh, come to the river of life. Come and drink freely here. Yes, Lord Jesus. Oh, come if your heart is searching. Oh, come if your soul is thirsty. Draw near and drink of the mercy of Jesus Christ. Oh, at the river of of the mercy of Jesus Christ. At the river of life. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. Praise God. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo. Hindi ko na kayo paupuin para sa panalangin sa offering, Barsog. Praise God. Walang nagbigay sa akin ng song offering. Amen. Bless you, man. Thank you, Lord Jesus. Tayo po yumuko at manalangin. Muli hatakin natin ang presensya ng ating Panginoon at bigyan tayo ng puso na bukas para sa kanyang mainam na kalooban. Panginoon, narito po kami sa gabing ito, Ama. Sama-sama po kami, Lord, na nagpupuri, nagpupugay sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa patuloy na hatak mo sa bawat isa, sa bawat giyan ng buhay na patuloy mo, Lord, na inalagay kami sa tama kung paano kami mamuhay nang naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po at ang pag-ibig mo'y dalisay at wagas at hindi ka nagbabago, Panginoon. Salamat po sa pag-iingat sa aming mga kalusugan
At patuloy, Lord, na pagtugon mo sa aming mga pangailangan, lalo higit, Panginoon, ang aming Lord na kakayanan upang ikaw bigyan lagi ng parangal sa buhay namin, sa lahat ng aming mga tinatangkilik. Alam namin, Panginoon, ay naroon ka, Ama. Salamat po at tuwang buhay ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Narito kami upang ibigay sa iyo, Panginoon, ng nagbahayag kami ng pag-ibig, ng totoo, Lord, na dalisay na pag-ibig, na katunayan, Panginoon, ay kasama ka namin dahil ikaw ang Diyos na totoong nagmamahal at mamalasakit sa amin, Panginoon. Ito pong aming mga kakayanan, Panginoon, at tapat na inaalay sa iyo ang aming mga tithes and offering, ang aming mga pledges, Lord, ang aming panata sa iyo. Patuloy namin, Lord, na inalatag sa iyong harapan. Bigyan mo ito lagi ng pakinabang palagi sa tuwina at pagpapalain po ang kapatid ko na patuloy, Lord, na bumabalikat at mabahagi sa iyong kaharian, Panginoon. Salamat po muli, samahan mo kami sa gabing ito. Kaya mo ang lahat ng mga pangailangan, ang lahat ng aming mga agang-agam sa buhay ay iyong, Lord, linisin at patuloy bigyan kami lagi ng kaliwanagan, katotohanan na ang buhay ay dapat lamang namin iaalay sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kaming, Lord, itaas namin pananampalataya sapagkat sa pananampalataya lamang makikita namin, Panginoon, ang totoong Lord na kapakinabangan ng buhay na ito, Panginoon. Salamat po muli, papalayan po ang bawat isa na patuloy, Lord, na umaasa palagi sa iyong paghipo at sa iyong presensya na sa aming kalagitnaan, Panginoon. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa gabing ito. Ito po aming samot na langin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Tayo mga kapuna po, we bring the sacrifice. Amen. Oh, we bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. Oh, we bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And as we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, and we offer up to you the sacrifices of joy. Minsan pa, we bring the sacrifice. Oh, we bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you, yes, Lord, the sacrifices of thanksgiving, and we offer up to you the sacrifices of joy. And we offer up to you the sacrifices of joy. Glory to the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. So, dumako na po tayo sa announcement ngayong gabi. Amen. Praise God. This coming October 12, 2014, this coming Sunday, magkakaroon po ang lahat ng MCs. We'll be having a meeting after lunch on Sunday. Youth leaders and other young people are also invited. Hoping for your cooperation. God bless, brother. Board of Deacons. So lahat po ng tumatayong MC, saka yung mga leaders ng youth, young people, ay inimbitahan sa meeting na yan this coming Sunday after lunch. Okay, next. So October 26 po, last Sunday of the month, magkakaroon tayo ng communion and feet washing service sa ganap na alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Praise God. At pagdating naman po ng November 30, ganung oras din, alas 5 rin hanggang alas 7, yung Sings Inspiration at Testimonial Service natin.
So paghandaan natin yan mga kapatid. Amen. At ito na yung camp meeting naman natin sa December 22, 23, and 24, 25. 3 days. So ang pagkakaalam ko niyan kanina is 1,000 per head sa loob ng 3 araw. So mura na po yun mga kapatid dahil doon sa ibang hindi natin kasi sa ibang denomination mas mataas, 1,000 above. So yung sa 1,000 hindi pa ata kasama yung pamasahe niyan. Amen. So paghandaan natin yan, the final voice to the final age this coming December. So napakasarap mag-enjoy ng Christmas, yung tunay na Christmas talaga na magkakasama tayo. Hallelujah. Amen. So wala na po. Praise God. Amen. So sama din natin sa prayer yung anniversary natin this December. Praise God. So wala na. Prayer request? Amen. Wala na po, no? Okay. Praise God. So, sakto sa oras. At sa hindi pagpapakatagal, minsan pa kayo inanyaya akong tumayo para sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain, ang pangaral ng salita. Amen. Ito yung nagbabago ng buhay. Dito tayo makakuha ng kalakasan para sa pang-araw-araw natin. Praise God. At dito natin nakikilala kung sino ba talaga tayo. Amen. Awitin natin ang Come Fill My Heart. Samahan niyo pa ako mga kapatid habang naghahanda ng ating mga ngaral ngayong gabi. Praise God. So napakainan po pala ng aming gawain kagabi sa men's devotion. Yung tinalakay namin yung the major and the minor prophet. At talaga namang napahaba at napakasarap kasing pakinggan. So yung isang topic hindi namin agad natalakay sa kadahilan ng napasarap kami doon sa unang topic. So next month yung yung about sa days ni Lot saka sa days ni Noah compared to our time. Praise God. Salamat po. Come fill my heart. Amen. Awitin natin. Thank you, Lord. Shine your light on my darkness. Satisfy and restore my soul. I long for you to make me whole. Amen. Lord, I am ready. Here I am waiting. Yes, Lord. Come fill my heart. You are the only one who can fill me. Here I am waiting. Come fill my heart. First stanza, minsan pa. Come fill my life. I am incomplete. Let your love rain down on me. Yes, Lord. I need you more. We need you more, Lord. I confess more of you and nothing less. Come quench this thirsty. Lord, I am ready. Here I am waiting. Come fill my heart. You are the only one who can fill me. Here I am waiting. Come fill my heart. Ulit natin yung first stanza. Come fill this void and emptiness. Shine your light on my darkness. Hallelujah. Satisfy and restore my soul. I long for you to make me whole. This thirsty,
one who can feel me. Here I am waiting. Come fill my heart. Next stanza. Come fill my life. I am incomplete. Yes, Lord. Let your love rain down on me. I need you more. Yes, Lord. Hallelujah. More of you and nothing less. Come quench this thirsty. Lord, I am ready. Here I am waiting. Bye, please. Come fill my heart. Lord, I am ready. Here I am waiting. Come fill my heart. You are the only, you are the one, Lord. Fill me. Here I am waiting. Come fill my heart. Hallelujah. Let us pray. Panginoon, naghihintay kami, Ama. Minsan pa na kami pupuspusin mo ng iyong Espiritu sa gabing ito. Lord, naparito kami, Ama, taglay baon namin, Panginoon, sa aming puso ang pasasalamat sa iyo. Ang mga papuri ng aming mga labi, Lord, iyo pong tanggapin, Panginoon. Iyo pong damhin, Ama, ang aming pag-ibig sa iyo, Ama. Iyo pong pagpalain ng iyong mga anak, Panginoon. Hindi po ako, Panginoon, isang magaling na mga ngaral. Ngunit nanalangin ako na sila'y papangusapan mo sa gabing ito, Ama. Hallelujah. Lord, we ask for your mercy once more. Lord, habang kami tumutungo sa pangaral ng salita, Ama, ikaw po mag-vindicate, Lord. Ikaw po ang kumilos, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo, ito po aming dalangin. Amen. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Tayong lahat ay makakaupo muna sandali. Praise the Lord. Hallelujah. Mainit. Malamig. Ako po'y nainitan. Ibig sabihin nun, alam niyo na. Kumbaga, parang first time ko ulit na tumayo. At parang buntis yan eh. Parang isang buntis, di ba? Parang nanganganay. Ganun ang aking pakiramdam. Kaya nais ko munang magsalita ng konti. Pasalamat sa ating Panginoon sa gabing ito na binigyan ng privilege na ating pastor. At may aftershock pa ako doon sa period sa ating pastor nung Sunday afternoon eh. A Merry Heart. Diba? Kaya ang puso ko'y masaya. Sana kayo ganun din. Amen. At hingal ko yun, hingal. Amen. So, ako'y masaya. Kayo'y masaya. Lahat tayo'y masaya sa gabing ito. At kaisa ko ating pastor po sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. Unang-una sa mga kabataan na patuloy na ginagamit ng Diyos. Kaya nga po, sinisikap namin na mag-train katulad sa Sunday. Meron po kaming meeting, mga MCs. Kaya kaisa ako ng ating pastor sa pananalangin na sana marami pang lumabas
mga kaloob dito sa ating iglesia. Praise the Lord at hindi po mahaba naman ang aking exhortation lang naman to. At ito'y minsan natakel ng ating pastor doon sa aming Bible study sa Fairview. Yun po yung bunga ng Bible study, pagpapagal ng ating pastor doon. Nakakuha po ako ng mga konting kapahayagan mula sa Diyos. Inspirasyon na bigyan niya sa atin. Amen. At sinare ko to minsan sa Makati. So, pasensya na po sa mga taga Makati. Pero double portion naman yung makukuha nyo sa gabi ito. Hallelujah. Amen. Mukhang kailangan ko hindi na lang huminga. Pasensya na kayo eh. Malaban na, sensitive. Amen. So tayo lahat ay tatayo muli para sa paggalang sa salita ng Diyos. Buksan niyo ang inyong kasulatan sa John chapter 19. John chapter 19 verse 28. Pagkatapos, babasahin natin Psalm 69 verse 21. Hallelujah. Prophecy update sa gabing ito. Ba't ba ako nataon sa blood moon? Ngayon yung blood moon na pangalawang blood moon. Di ba? Yung tetrad, yan na yung pangalawang sa blood moon. Feast of the Tabernacles, kung di ako nagkakamali. Amen. John chapter 19, verse 28. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst. Okay? I thirst. So Psalm 69 verse 21. Psalm 69 verse 21. Ganito ang pagkakasabi, they gave me also gall for my meat, and in my thirst, they gave me vinegar to drink. Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, tayong lahat ay makakaupo na. Hallelujah. Amen. So, ang ating title sa gabing ito ay Always hearing the voice I thirst. Okay? Always hearing the voice I thirst. Bakit yan ang aking titulo? Kasi alam natin, meron tayong pagkauhaw. Pero alam niyo ba, ang Diyos meron din. Amen. Pero nais ko kayong ibalik muna doon sa eksena, doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? Dito sa preach ng ating prophet sa cruelty of sin, inillustrate niya kung gaano kasama, cruelty, di ba? Gaano kalupit ang kasalanan. na kailangan ng Diyos mamatay para sa mga kasalanang yun. Ganito ang kanyang pagkaka-illustrate. Doon sa isang bundok daw, merong isang lalaki na hinihila ang kanyang kamay. At yung kamay na yon, ang sabi ay minsan pang humipo sa may karamdaman at gumaling. Ang sabi ng prophet. Yung minsang bibig na bumuhay kay Lazarus, ngayon ay namamaga at puno ng dugo ang kanyang bibig. Diba?
Dahil sa kalupitan ng kasalanan yun, ganun ang eksena doon sa krus. Ang ating Diyos ay namatay. Yung mga tao na nagsusugal, di ba? Sa harapan niya. At ang sabi, hindi nga makatingin ang Diyos, ang sabi ng prophet, doon sa eksenang yun. Halos itago niya na ang kanyang mga mata. Gayon din ang mga anghel. Sila ay nag-iiyakan. Kahit pa nga ang nature, sabi, biglang dumilim, biglang kumulog at kumidlat dahil sa eksenang yun. Alam natin na ang araw ay hindi halos makasikat. Amen. Pero alam nyo ba, kailangan lang nating balikan yun? Dahil ang Diyos ay may kailangan sa inyo. Unang-una, hindi siya namatay, katulad ng preach ng ating prophet, ng ating pastor. Ang Diyos ay hindi nagtatapos doon sa kabiguan. Amen. Doon sa takbuhin, di ba? Laging sa pananagumpay. Kaya hindi ako naniniwala na ang bride, tayo, ay gagapang. Tapos sasabihin natin, tayo ay mananagumpay. Lalakad tayong nakataas ang ating noo. Hallelujah! Kasi tapos na binayaran na ng krus, binayaran na ng ating Panginoong Hesus ang paghihirap na yon para sa atin. Hallelujah! Amen. At isa yung tinuturing na Victory Day. Amen. V-Day. At ang tanging inisip niya ay walang iba kundi ako. At kayo. Kahit na ganong hirap, kahit ganong sakit. Diba? Hallelujah. Tayo sa natural na tayo ay nauuhaw, di ba? Kapag marami tayong ginagawa at nagbabasketball, activities, lahat, kailangan mong uminom. Kaya, ang tanong natin, ang Diyos din ba nauuhaw? Basa tayo ng isang scripture, hindi ako magbabasa ng maraming quote. Sabi dito, now David said here, my soul longs for you, like in a dry land where there's no water. My soul longs for you like in a dry land where there's no water. Now God created a man to have a thirst. Kay lahat ay nilikha ng Diyos na may pagkauhaw. Your makeup. You were made to thirst. God made you that way. You cannot help it because you thirst. God made you to do it. But God made you to thirst after Him. Kaya niya nilikha yun sa atin, create niya dyan sa atin, kasi para tayo mauhaw, tanging sa Kanya lang. Amen? That thirst was put in you, not to go to the devil's places. Amen? Kung iisa-isahin ko yan, napakarami niyan. Baka hindi tayo matapos. Diba? Not to thirst after Hollywood or fashions of the world, but that thirst was given you to thirst after God. So, hindi ako magdedwell dun sa perverted thirst na ginawa ni Satan. Okay? Kaya may perverted thirst,
Kasi ay, hinahadlangan niya ang bawat isa na merong thirst. Lahat ng nilalang, di ba? Hinahadlangan niyang makamit o makuha ang Espiritu Santo. Amen? Napag-aralan namin yung major tsaka minor prophet nung kagabi. At pinagpala kami. Nadaanan ko dun sa aking pag-aaral, yung tungkol, nagtanong si Brother Branham, sabi niya, sino ang major servant ng Diyos? Kilala nyo? Major servant ng Diyos? Yun ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Siyang kaya nga hindi tayo marunong manalangin. Sinong nananalangin sa atin? Ang Espiritu Santo. Bakit kayo nandyan? Dahil sa Espiritu Santo. Amen. You thirst after Him. Hallelujah. Amen. Iba pang meaning ng thirst para mas mapalawig ang ating usapan. Thirst also means desire. It also means longing, yearning, wants. Nais niya. Okay? Hindi lang siya nauhaw, meron siyang gusto sa inyo. Na gusto niya makamit sa atin. Hallelujah. Tingnan niyo yung sa Psalms. Si David ang nagsalita, pero yun ay Espiritu ng Diyos through David. Hindi naman siya yung humihingi talaga lang tubig. Ang Diyos yun, pero binigyan siya ng suka. Katuparan ng salita nung sinabi niya. Amen? So ano yun? Inspirasyon ng Espiritu ng Diyos sa Kanya. At bawat isa sa atin, meron ding inspirasyon ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Ghost. Amen? Hindi tayo basta nagsisimba-simba lang. You say amen? Kailangan mong puna ng pagkauhaw niya. Hallelujah. Kaya kung merong pagkauhaw tayo, merong pagkauhaw ng Diyos, ibig sabihin para yung isang relasyon. Ang relasyon ay two-way. Hindi ka lang hihingi, kailangan mo sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ako niyan, bigyan mo ako nito. Diba? Hindi, kailangan. Amen. Pakinggan mo rin yung tinig niya, kung ano yung sasabihin niya sa iyo. Si Abraham, may pangakong anak sa kanila. Pero alam natin, yung istorya doon, hindi naman kagad binigay ng Diyos yun eh. Kailangan mo ng pananampalataya doon. At nung binigay ng Diyos, pagkatapos ng ilang panahon, ialay mo sa akin si Isaac. Relasyon yan. Two-way. Amen? Humingi ka ng pangako ng Diyos, pagpapala niya. Titingnan ng Diyos kung kaya mong handlein yung pagpapalang binigay ng Diyos sa iyo. Amen. Hallelujah. Sana nag-enjoy kayo. Amen. So kanina sinabi ko, meron tayong pangangailangan sa Diyos, hinihingi natin sa Kanya, gayon din siya. Kasi nga dahil sa relasyon niyan. Diba? Intimate relationship. Kung iisipin natin, parang ang tamis ng relasyon nung pasimula, di ba? Na nawala. Between God and man, between God and Adam. At meron akong mga listahan dito. At iisa-isahin ko. Ito yung mga quote ng ating prophet. Tungkol sa kung ano yung gusto ng Diyos sa atin. No? What is God's desire sa inyo? Okay? Una,
He desires humble hearts, submissive heart. Ayaw niya nung mapagmalaking puso. Amen. At bilang bilang deacon, kami po ay tumitingin sa inyong reaksyon kapag may panawagan ang pamunuan ng iglesia. Tinitingnan namin kung kayo gumagalang sa isang pamunuan. Submissive. Kung kami ay nalugod nyo, ano pa kaya ang Diyos? Amen. Pangalawa, God is longing for fellowship. Amen. Kumusta yung fellowship nyo sa Panginoon? Pangatlo, God wants you to believe in His Word. Sabi nga nung dati, believe in His Word. Manampalataya kayo. O magkaroon kayo ng tunay na pananampalataya. Amen. Meron ba tayong bisita? Bisita sa gabing ito? Wala. Kung meron, nais niyang manampalataya kayo sa salita niya. God wants you to just do what He says do. Okay, quotation niya ng prophet lahat. Ano yon? Obedience naman. Pagiging masunurin. Amen? God wants you to be a certain thing. Ano ibig sabihin nun? Pagiging certain thing. Pagiging anak niya, separated from the world. Peculiar. I thirst. Always hear that voice, I thirst. Hindi ito 2,000 years ago, di ba, sa ating website, our religion is not a history. It's a continuous thirst. Sa bawat panahon, kailangan puna ng pangangailangan ng Diyos. At sa panahon na ito, kayo ang makakapuno nun. God wants you to be in God's programs. Ano yung mga programa niya? Pag-iikapo. Di ba? Pledges. Pagtupad ng communion. Mga programa yan ng Diyos. Kailan ba yung communion natin? Katapusan. Katapusan ng October. God wants you on the altar. Ang sabi ng prophet, not your flower. Saan yung bulaklak natin? Not your flower, not your money. Kundi kayo ang kailangan. Amen. Na iniaalay dito. I thirst. God wants you to be thankfulness. Hallelujah! God wants you to be happy heart. Was a heart, sabi niya, was made to be happy. I'm happy in the Lord. Anyway. Hallelujah. Parang di kayo masaya. Hallelujah. Hallelujah. God wants you to know the truth. Ano ang totoo? Hilingin nyo, pahayag niya sa inyo. God wants you to go to church. Bakit daw? He wants to manifest something to you through His Word. Amen. God wants you to love Him. Sino nagmamahal sa ating Panginoon sa gabing ito?
Amen. Number 13 na pala ako. Ang haba, no? God wants you to ask big things. That your joys may be full. Mamaya, meron tayong panalangin. Manalangin na kayo ng malaki. Hallelujah. He don't want you to be little petty and juvenile. He wants you to ask big things that your joys may be full. God wants you to let the light shine. Give Him praise anywhere. Magpupuri ka kahit saang lugar. Amen. God wants you. Ikaw. He loves you. And God so loved you that when His love was projected, sovereign grace, hindi lang amazing, sovereign grace taken its place and sent a Savior to redeem you back to Himself. Hallelujah. Merong account sa Bible na minsan pa nanghingi ang Diyos ng tubig. Ting, 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 ting. Alam niyo na. Alam niyo na. Okay, yung kwento dun sa John 4. The woman at the well. Okay, babasahin natin yung John chapter 4. Paki-flash. Verse 3. Hey. He left Judea. Ating tukoy siyempre dito ang ating Panginoong Hesus. He left Judea and departed again to Galilee, and He must needs go through Samaria. Then cometh He to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Okay, so yung naglakbay ang ating Panginoong Hesus, pero hindi lang ito basta paglalakbay. Napakalayong paglalakbay nito. Mula Judea, tapos Galilee, to Samaria, tapos doon sa isang city, sa syudad ng isang Samaria. Ganon kalayo. Kaya hindi siya nagkukunwaring napagod. Talagang pagod siya dahil sa layo ng biyahe. Katunayan yan, pinamalengke niya yung kanyang mga alagad nung panahong yan. Bumili kayo ng pagkain, di ba, doon sa palengke? Okay, basahin natin. Now, Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied, pagod, with this journey, sat thus on the well, and it was about the 6th hour. There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, Give me to drink. Amen. Give me to drink. Hindi ito nagkukunwaring nauuhaw lang. For His disciples were gone away unto the city to buy meat. Then said the woman of Samaria unto Him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which I am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Kumbaga, anong pakialam mo sa akin? Diba, na ikaw ay isang Hudyo. Wala ka dapat pakialam sa akin. Diba? Anong dealing mo sa akin? Well, nung nandun siya sa krus ng Kalbaryo, tumingi siya ng tubig. Nung time na yon, hindi matutugunan ng mga taong yon, nung time na yon, yung kanyang pangangailangan. Kaya kailangan niyang tumingin dun sa isang klase ng mga tao, sa Gentiles. Anong binigay nila? Tubig ba? Suka. Yung Samaritans, itong Samaritana ay
hindi Hudyo. Gentile siya. Amen? Amen. Jesus answered and said unto her, If thou knewest, ito na ba, tama ba? The gift of God, and who it is that said to thee, Give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. Kung nakikilala mo lang talaga yung nangungusap sa'yo. Di ba? The woman said unto him, Sir, there was nothing to draw with, and the well is deep. From whence thou hast that living water? Ayan na. Una, humihingi ang ating Panginoong Hesus ng tubig. Pero sa pagkakataong ito, parang nagkakabaliktad na, itong babae na ang hihingi sa kanya. Sabi ko sa inyo, two-way yan. Hallelujah! Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Well, alam natin, dun sa, may preach ang ating prophet tungkol sa broken cisterns. Diba? Na sana, yung balon na dapat ay binubukalan ng tubig para mainom, ay nagkaroon ng mga butete. Ito'y tunitipo dun sa mga denominational churches, di ba? Na nagbakod. Hanggang sa yung bukal ng tubig ng buhay ay hindi na makaagos sa kanila. Okay? Mas higit ka pa ba? Doon sa aming amang si Jacob na, di ba? Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in a well of water springing up into everlasting life. The woman said unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw. Siya na ang humingi. Hallelujah. Okay, next. Jesus said unto her, okay, yan yung patungkol sa kanyang mga asawa. Sabi ng prophet, yan ay kumilos yung kaloob ng pagiging propeta niya sa pagdidiscern. The woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. So, nilampasan ko na yan. Okay. Alam nyo na yan, yung kwentong yan, di ba? So, lampasan na natin. Yan, verse 19. The woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Parang propeta ka. Kasi ganyan yung propeta eh. Nakakaalam ng mga sikreto. Diba? Propeta. Yan ang mahirap sa atin eh. Pag tayo nag-witness, alam nila may propeta. Pero hindi sila tumatalima dun sa mensahe ng propeta. Tingnan nyo yung ng babae sa balon, sa kanyang alaala, parang gano'n eh. Sa kanyang memorya. Our fathers worship in this mountain. Diba? And ye say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Our fathers, yung mga lolo ko at mga lolo ko pa, lolo pa ng lolo ko, parang narinig ko eh, dito sila mananambahan. At dito lalabas yung propeta na yon. Jesus said unto her, Woman, believe me. Believe me. The hour cometh
when you shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem worship the Father. So napunta sa usapan ng pananambahan. Hindi na dito mananambahan. Sa naraw? God is a spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth. Amen. The woman said unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. Amen. When He's come, He will tell us all things. Amen. May alam tong babae sa balon. Marahil, dati tong young people na inakay ng kanyang mga magulang. Diba? Pero dahil sa na-pervert yung sinasabi kong thirst, hanggang sa nagkaroon siya ng isang asawa, at pangalawang asawa, pangatlong asawa. At bigla niyang naalala, nung nakatagpo niya ang ating Panginoon. Jesus said unto her, I that speak unto thee. Ako nga yan, ako nga yan. Amen. And upon this came his disciples and marveled that he talk with the woman. Yet no man said, What seekest thou, or why talkest thou with her? The woman then left her water pot and went her way into the city and said to the man, Come see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? Then they went out of the city and came unto him. Bigla siya nagpatotoo. Bigla nagkaroon ng kagalakan ng kanyang puso. Amen. Ang sabi ng prophet, kayo ang asin. Tayo ang asin. Ang sabi niya, God will make him thirsty. If you'll be the salt, you are the salt of the earth. At yung salt daw, kapag, sabi niya, and salt, if it contacts, saves. And so, salt creates a thirst. Yung asin ay lumilika ng pagkauhaw. Hallelujah. And people will thirst when they see you living the life that you live as son and daughter of God. Hallelujah. Kung napansin nyo, hindi na napainom ng babae ang ating Panginoong Hesus. Pero doon pa lang, tinugunan niya yung pangangailangan ng ating Panginoong Hesus. That's it. Amen? Masaya ang Panginoon kapag may tumanggap sa Kanya. Hallelujah. Sa Matthew 25, verse 34, Then shall the king say unto them on his right hand, Come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was an hungered, and you gave me meat. Tingnan niyo yung eksena, okay? I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came unto me. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when so we thee hungered, and fed thee, or thirsty, and gave thee drink? Kailan ka namin nakitang nauhaw, Panginoon? Hallelujah. Kaya pala sabi ni Brother Branham, kakatok siya sa isang pinto,
at hihingi siya ng tubig? Kasi baka maligtas yung nagbigay sa akin ng tubig. Amen. Hallelujah. Isa pang quote. Sa Queen of the South, and as I said, and as I said, that thirsting, and as I said, that thirst feeling in you, God made you with the thirst. That's part of God make up for you. He made you and give you a thirst for Him. But you try to satisfy it with the worldly amusements, dancing, drinking, smoking, gambling, lust, trying to satisfy that blessed holy thirst with the things of the world. You have no right to do it. And you're cheating and robbing. Hindi lang pala basta pagnanakaw yung, di ba? Pandaraya, pagnanakaw, yan din pala. Ganon din. Are you listening to me? And robbing God by doing so. Nung nandun siya muli sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, ako'y nauuhaw. Hinihintay niya yung manifestasyon ng salita ng Diyos. Ano yung salita ng Diyos? Tubig. Salita ng Diyos na mailalagay sa puso ng bawat tao. Dahil yung panahong yun, puro tradisyon lang yung ginagawa nila. Amen? Alam nila ang scripture, pero wala sa puso. Amen. So John 3 chapter 5, except a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Amen. Kung dadagdagan ko, nauuhaw siya sa isang tunay na pananampalataya. Nauuhaw siya sa tunay na pagmamahalan sa isang iglesia. Nauuhaw siya sa isang tunay na pagkakaisa. Pagtutulungan, pagdadamayan, pagpapanalanginan sa bawat isa. Hallelujah. Meron akong personal testimony. Bubuksan ko aking sarili. Sandaling ito. Itong aking edad ay life begins na. Life begins, alam niyo na yon, di ba? Pero, minsan, tumingin ako sa, minsan yung preaching ng ating pastor, tumutugma talaga dun sa minsan kasi, yun tungkol sa takbuhin, di ba? Sabi, tumitingin tayo minsan sa ibang bagay. At ako'y tumingin doon sa, bakit etong mga kabatch ko, nag-angatan na, yung mga bagong graduate ay mas malaki pa sahod sa akin. Diba? Parang ganyan eh. Tumingin ako sa mga bagay na yun, at alam ko na parang kahit hindi ka magreklamo alam ng Diyos na parang naghili ka. Alam ng Diyos yung kahit di mo sabihin sa bibig mo, pero yung kilos mo, tsaka yung isip mo, di ba? At papasok ako sa opisina, sumakay ako ng FX pa ba yun? SUV na ngayon, no? SUV ba?
Pray ako, bubulay-bulay ako, Panginoon. Papasok pa ba ako? At alam nyo, ang Panginoon, napakabuti niya. Kasi, hindi sa natural na tenga siya nangungusap sa puso. At alam niyo, sabi niya sa akin, anak, bakit ka tumitingin dun sa iba? Nung tanggapin mo ako, di ba sabi mo, simpleng buhay lang. Simpleng buhay lang na naglilingkod sa iyo hanggang sa pag-agaw. Di ba? Panginoon, sabi ko. Bakit ko sinabi to? Yung tinitingnan ko, it's a different thirst. A different desire. Amen. So bigla ako nagising. Praise the Lord. Sa Hebrews chapter 5 and 6, konti na lang po. But in this place we come by faith. But in this place we come by faith through grace. Ito yata yung panalangin, dito ko kinuha ang aking title. But in this place we come by faith. We come by faith through grace. But in this place we come by faith through grace. God called us. We lay our hands on the head of the Lamb of God. We hear, sabi ko sa inyo, continuous to We hear that swinging hammer. We hear that voice, I thirst. Give me drink. Ito'y panalangin ni Brother Branham. Father, lay not this sin to their charge. They don't know what they're doing. See, by faith, we feel His death there in our stead. Amen. Meron akong nakuha sa internet. Internet na, hindi na kay Google. Pero parang parehas lang, no? Ang sabi dito, minsan daw, naranasan nyo ba na kapag nakaupo kayo, at tapos bigla na lang, may naalala kayong dapat yung gawing mabuti? May ganon? Wala kayong ginagawa, tapos bigla na lang, kailangan kong gawin to, kailangan kong puntahan to. Ang sabi dito, that's God. He talks to you through the Holy Spirit. Meron daw minsan na parang down na down kayo, malungkot kayo. At wala kayong kasama. Wala kayong makausap. Sino daw yun? Ang Diyos yun. Gusto niya kausap kayo. Ewan ko sa inyo, pero ako nararanasan ko to. Hallelujah. Meron daw, have you ever been thinking about somebody? Minsan, bigla na lang naisip nyo yung isang tao, kilala nyo, kaibigan nyo, you haven't seen in a long time. Tapos, and the next thing you know, you see them or receive a phone call, bigla na lang tatawagan kayo. Tatawagan kayo sa cellphone nyo, parang ganyan, o kaya sa phone, sa landline. Sabi, that's God. There's no such thing as coincidence. Have you ever received something wonderful? Meron ba kayo natanggap na malaki na hindi nyo naman hinihingi?
Tapos may mga bagay na hindi nyo kayang bilhin, pero nagkaroon kayo. Ang Diyos pa rin yun. He knows the desires of your heart. Have you ever been in a situation and you had no clue how it is? Minsan meron tayong napakahirap na pagsubok. At parang pagka doon sa time ng pagsubok, parang hindi ko yatang kayang lampasan ito. Pero nung lumipas ang ilang panahon, lumipas din na hindi mo namamalayan. Ano yun? That's God. He passes us through trials and tribulation to see a brighter day. Tayo lahat ay tumayo. Amen. Remember His voice, I thirst. Love Him, praise Him. Hallelujah. Thank you, Lord. Misa pawitin natin yung Come Fill My Heart habang tinatawagan ko ang ating pastor. Hallelujah, hallelujah. Come fill this void and in emptiness. Shine your light on my darkness. Satisfy and restore my soul. I long for you to make me whole. Come quench this thirsting. I am ready, Lord. Here I am waiting. Come fill my heart. You are the only One who can feel me. Here I am waiting. Come fill my heart. Amen. I am thirsting, but now we understand that also God thirsts. And Brother Branham said, God is not complete without you. Meron siyang mga kinakauhawan na kayo lamang ang maaring makapagbigay. Think of that. Ang Diyos nauuhaw. Ang Diyos nangangailangan. At yung pangangailangan yun ay mapupunuan lamang ng kanyang nobya. God and the bride thirst from each other. What will satisfy that thirst? Amen? Kung ano man yung makakasatisfy sa pangangailangan natin, sa pagkauhaw natin, sa isa't isa lang natin makukuha. Binigay niya yung pagkauhaw ngayon sa gabing ito sa inyo. Yung pagkauhaw na yan na sumamba, yung pagkauhaw na yan na dumalangin, yung pagkauhaw na yan na magpasalamat sa Kanya, o inilagay niya kayo sa isang maigpit na sitwasyon. Amen? At dahil doon ay meron kayong pangangailangan, siya ang may gawa nun para yung hinahanap niya sa inyo ay matanggap din naman niya. You see, what a revelation. So, meron tayong pangailangan ngayon. Kala natin tayo lang nangangailangan. Pero si Lord pala nangangailangan. Nangangailangan siya na meron mga taong nakadepende sa Kanya. Nangangailangan siya na meron taong nagtitiwala sa Kanya ng lubos. Nangangailangan siya ng mga tao na sa panahon ng desperasyon ay walang ibang susulingan kundi siya. Nangangailangan niya ipakita ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang pagiging deliverer, ang pagiging healer niya. Kailangan, minsan, hayaan niyang magkasakit kayo. Kailangan mapunta kayo sa isang desperadong kalagayan para maipakita niyo ang mga attributes na yun. You see, kailangan niya yun na mangyari sa inyo. Sabi ng ating propeta, amen, we give Him the reason of His being. Amen. Hallelujah. Siya ay Diyos at siya ay hari. Amen. Dahil merong nobya na magiging reyna niya isa sa mga araw na ito. At dahil sa lahat kayo ay dumaan sa mga dinaanan nyo
nagkaroon siya ng pagkakataon na ma-express niya ang kanyang sarili. So sa gabing ito, yung mga hinihiling natin at kinauuhawan natin, siya din ang naglagay niyan. At kaya merong pagkauhaw, ang sabi, dahil merong pangtugon sa uhaw na yan. Hallelujah. So, just be free now. Hayaan natin na tayo makapangusap sa Diyos ng malaya. Just as honest as we can be. Hindi natin kailangan gandahan yung pangungusap natin at lahat. Sabihin nyo ng malinaw at direktahan kung anong laman ng puso nyo. Because God wants to hear that the way it is. Amen. Kung ano talaga yun. At maging tapat kayo. Amen. Dahil pagka in-express nyo yun, then God will have a chance para punuan niya kung ano man yung kailangan nyo. And then, pag nagawa niya yun, it will satisfy Him. It satisfies Him na kayo ay Kanyang matulungan. It satisfies Him na kayo ay Kanyang mapaligaya. It satisfies Him to bless you. Amen. Kaya, all things work together. We understand now more clearly. Amen. Kung anong ibig sabihin nun. So, mananalangin tayo. Amen. And, hayaan natin ang Espiritu ay mangusap sa ating puso. Manalangin tayo by His inspiration. Di natin alam kung paano manalangin, but amen, hayaan natin ngayon ang Diyos magkaroon ng malayang pagkilos sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Praise be to God. Amen. Hallelujah, Jesus.
we love you. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Thank you, Father. Glory to you. Yes, Lord. Come feel this thirsting, Lord. Pray. Yes, Lord. Yes, Father. Thank you, Jesus. Love you. Amen. Comes this thirsting, Lord, I am ready. I am waiting. Come fill my heart, for you are the only one who can feel me. Here I am waiting. Come fill my heart. Feel this void and emptiness. Tayo natin tumayo, paginawit natin. Shine your light on my darkness. Satisfy and restore my soul. I long for you to make me whole. He's thirsting, yes, Lord. Lord, I am ready. Here I am waiting. Come fill my heart. That's our prayer, Lord, tonight. You are the only one who can feel me. Here I am waiting. Come fill my heart. Feel my life. I am incomplete. He completes us, and we complete Him. Hallelujah. Rain down on me. I need you more, Lord. I confess. More of you and nothing less. Come this thirsting, Lord, I am ready. Yes, Father. Here I am waiting. Yes, Lord. Come fill my heart. Oh, yes. You are the only one who Can feel me. Here I am waiting. Come fill my heart. Here I am waiting. Come fill my heart. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sometimes God waits for you to be ready to be filled before He fills you. Amen. Kailangang magkaroon tayo ng lubos na desperasyon at na-recognize natin yung need bago siya kumilos at punuan kung ano yung pangailangan yun na ating taglay-taglay. Amen. Bukas po ng gabi ay pupunta kami sa lamay ng tatay ni na Brother Al Gregorio, asawa ni Sister Lita. 8 o'clock, Lord willing, magkakaroon ng gawain doon. Ang lugar po ay sa Airbase, Villamor Air Base Chapel. Hanapin niyo lang po kung saan nakaburol si Alejandro Gregorio. So kung gusto niyo pumunta ron, welcome po kayo. Kung di ako nagkakamali, hanggang Sabado po yung burol. So if gusto niyo magpakita ng pakikiramay, kina Brother Al, Sister Lita, amen, pwede po kayong pumaroon sa kanilang lugar. Okay?
Tuwa ako makita ang maraming mga believers na pumarito sa prayer meeting natin. Siguro dahil sa na-miss nyo yung isa't isa dahil pinaghiwalay ka kayo pag Sunday. Parang Sunday tayo ngayon eh. Amen. So, God bless you. Salamat sa inyong pagparito. I'm sure hindi po nawala ng kabuluhan pagparito natin ngayong gabi. Gusto ko tawagin si Pastor Pepito ngayong gabi para pangunahan tayo sa pagtatapos ng ating gawain. God bless you. Pastor Pepito. Tayo manalangin. Dear God, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito. Sa iyong mga pagpapalang pinagkaloob sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang tugon sa lahat ng aming mga panalangin. Ikaw ang nagkakaloob, Ama, ng mga pagbiyaya na kailangan ng bawat isa. Salamat, Lord, dahil sa iyong salita na ipinarating sa amin at narinig namin, Lord, ang mga paalala mo sa amin. At isang mainam na tinig ang aming narinig ngayong gabing ito, Ama. And you want us, Lord, to come in this altar, Panginoon. Oh God, dahil sa altar na ito, Panginoon, merong isang dakilang persona na siyang nandito sa altar na ito. At ito ang aming nakita ngayong gabi, Panginoon. Ikaw ay, Lord, buong tapang na umaharap sa amin, Panginoon, upang sabihin ang mga katotohanan ito, Ama, na ikaw ay nauuhaw. At nais mo, Panginoon, na, Lord, na maipakita mo sa amin ang mga katotohanan ito dahil nauuhaw ka sa iyong mga anak. Kaya't ito ang dahilan kung bakit kami narito, Panginoon. Hindi lang dahil gusto namin, kundi dahil kami nagpaubaya sa iyong kagustuhan, sa iyong kalooban. At nais din namin, Panginoon, na ikaw ay mabigyan namin ng kaluguran, mabigyan ka namin ng kasiyahan, Lord. Marahil ito ay isang napakaliit na bagay lang, Panginoon. Lord, hindi namin pwedeng ipagmalaki dahil wala kaming maipagmamalaki sa iyo. But ine-express po namin, Lord, ng may pasasalamat ang aming pagsamba at pagpupuri sa iyo. Ikaw ang maitaas, ikaw ang madakila, Panginoon, sa aming buhay. At kami humihiling ng iyong espesyal na pangunguna hanggang sa aming pag-uwi, ingatan kami at samahan hanggang sa kami makarating na maluwalhati at ligtas sa bawat tahanan na kasama ng aming mga mahal sa buhay. Salamat po sa iyong kapurihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, itong aming dalangin. Amen. Amen. Ipalagay ng ating Panginoon. Amen. Kamayan tayo sa isa't isa. Come quench this thirsting. Lord, I am ready. Here I am waiting. Come fill my heart. 'Cause you are the only one who can feel me. Here I am waiting. Come fill my heart. And emptiness. Shine your light On my darkness, oh, satisfy and restore my soul.